Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong hapon. Welcome sa itong programang sa Mata sa Kababayanan. Mag-uban na sa kita sulod sa Sakatakna. Upadayon mo pagsunod sa among programa, kaya na may bisita karon nga nindot ang mga butang nga atong i-discuss. Makatabang labi na gyud sa mga mag-uuma o mga farmers o mga fishers ng fishermen. Palihog mo, padayon pagsunod, kaya aron ibaw mo unsay ang i-discuss ni atong bisita karon ang butante kayo nga mga butang. Ang atong bisita karon mapasalamaton kay mi nga nidawat bisan busy kayo siya. Mo si Grace Hamboxinas, siya ang chairperson sa Regional Agricultural and Fishery Council sa Region 7. Amo sa ni siya ang auditor sa Legal Alternative for Women Center Incorporated or Law Enforcement. Grace, salamat pagdawat sa invitasyon, no? Busy la ba kayo ka? Salamat sa kayo, Ma'am Virgie. Oy, kay gimingaw na ba ako sa atuang TV program. So, dako kayo pasalamat na ako nga na-available pod ko karon timing kayo. So, adjud na ako dayon gidugay-dugay ang akong pagtando sa invitation. Okay. So, Grace, pwede ni mo explain nung sa maning Regional Agricultural and Fishery Council or RAPSI, no? For short, sa Region 7. Kuan ni siya organization ni siya member sa mga farmers and fishermen and mga agripreneurs or mga entrepreneurs who are into agribusiness and any enterprise nga naa sa agriculture and fisheries sectors. Unya kuan ni siya, gihimo gid ni siya, gituyo ni siya pag-organize sa government kay para ma-implement bitaw ng kanang naa sa policy sa ato ang constitution sa 1987 pa nga constitution nga ang participation sa private sector diha sa policy and sa social, economic and political decision making sa state kinahanglan nga way makababag ana. So kinahanglan nga paapilon gyud ang katawhan sa decision making. So in as far as agriculture and fisheries are concerned, mao ni nga ang DA mao'y gitahasan. So pinaagi ato nga kanang provision sa constitution nato, gitahasan ang Department of Agriculture nga mao'y mo facilitate sa organization sa mga farmers and fishermen pinaagi sa usa ka executive order nga gitahasan siya. Unya within sa agriculture mao nang agency nga gihinganlan og Philippine Council for Agriculture and Fisheries or PCAF. So usa siya ka-attached agency sa DA members nga siya mao'y ni pahigayon sa mga paglihok sa mga consultative bodies. So ang RAPSI usa siya sa consultative bodies alongside with the National Agriculture and Fisheries Council sa national level. Unya naapoy national sectoral committees nga mauni ang mga commodities sa agriculture and fisheries. Unya mao na dayon ning regional agriculture and fishery council. So kada region sa Pilipinas naagyod siya RAPSI. Unya ginapod ni lain nga legal basis niya Ma'am Virgie naa sa katubitaw atong Agriculture and Fisheries Modernization Act. Naasay provision didto nga nag-encourage gyud sa participation sa private sector pinaagi sa policy formulation, policy recommendations ug sa plan and program implementation and formulation para agricultural and fisheries development.
appeal na pod ang participatory monitoring and evaluation. Saka sulit ko ba ang mga farmers na sa ilang Oo. kahimutan. So makasuggest sila kung sa'yo mga maayong polisiya. Correct member. So sila gyud ang naswito Oo. kay sila man ang naa sa field. Oo. So gi-allow gyud na sa atong government nga ang ilang mga opinion, ilang mga ideas base sa ilang experiences na mapadangat nila. So naaman jud na observe man gyud nato no nga wala kaayoy anang murag giingon pa sa mga farmers mismo miingon nga pinabiyaan in tawon sila nga sektor ba wala kayong matagad. So pinaagi niini nga mga consultative bodies katong akong giingon na nga sa national level ang NAFSI o katong sa mga sectoral or commodities o kaning sa RAPSI ang ilang boses mapadangat. So naay voice nga mahimo nga mauni ang gusto sa mga mag-uuma. So naa sila opportunity nga ma-air out ang ilang mga panginahanglan o madungog sila labi na sa local government units. Kay ang AFC Mamverge gawa sa regional level naapod siya sa province. So ang tawag sa province kanang Provincial Agricultural and Fishery Council unya naapod sa munisipyo mauna MAPSI Municipal Agriculture and Fishery Council unya sa mga cities naapod siya Cities Agriculture and Fishery Council kaning atong tulo ka syudad Cebu City, Mandaue ug Lapu-Lapu considered man ni sila nga highly urbanized city. So ang ilaha is highly urbanized Agriculture and Fishery Council. Supposedly Ma'am Verge na pag yun na barangay level unta unya wala na ang uban naay uban nga mga munisipyo. I can name of one in Bayawan nga up to the barangay level gyud ang ilang AFC Galihok mao gyud ang tanay nindot kay tuwa man jud didto na tuwa didto gyud ang mga lihok sa mga farmers makita. So mao na siya unya sa ang pagpahigayon sa pick-up para naagi participation madungog gyud ang mga boses sa mga mag-uumag mangingisda iyang gipahigayon ni through a volunteerism na scheme. So volunteer tanan pero gikuan nila ang ilang support kanang pinaagi sa kanang kung naay kinahanglang i-travel so na siya ay mag-support in terms of traveling allowance nga mga plite unya kung naay mga training pod mo ni nakanindot kay kanang i-capacitate niya ang mga farmers and fishermen pinaagi sa pag-attend og mga trainings. So, ma-upgraded pod ang skills and knowledge sa atong mga mag-uuma. Ito may role sa karamembro ni Ana Grace? Kuan, kanang palitan diri sa, sugdo nato diri sa municipal level Mamverge. So, diha, ang composition ani, whether municipality ka, or city, or province, or diri sa region, kanang pare-pareho ang role sa matag membro nga kanang ang iya manggong membership ani na didto no ang mga private sector nga kanang pilion didto sa mga lungsod kinsa ang mga president sa mga farmer organizations kay para represented yun sila kay di man mahimog binagsa Mamverge so sigurohon yun tong organized na organize sila nga narehistro pod sila either sa DOLE or co-op sila narehistro sila sa CDA or narehistro sila as a CSO sa SEC. So mao na nga i-prioritize sila, i-inviteon sila namo, i-facilitate namo or dili ang pick-up nga ma-organize sila unya kanang ikuan sila didto i-grupo unya kuanon sila nga kana magkuan sila og asa man ang ilahang commodity na belong so kung balitan ang farmer livestock raiser siya so adto siya masulod sa livestock sector na committee. Kung balitan rice farmer siya or corn farmer, ari pod siya na may committee nga staple crops. So adto siya didto ma-member. So katong mga committee, sila may maghisgot unsa ilang mga issues and concerns sa kada commodity nga gikinahanglan baron og policy para sa local government unit or mga issues and concerns nga kinahanglang i-address sa local government unit
or kinahanglan ba i-address sa Department of Agriculture or kinahanglan bang i-address sa DILG or whatever agency nga makasupport sa ilahang agriculture and fishery activities. Pananglitan, Grace, walay organization ang mga farmers anang lugar hastang fishermen. Okay. Kinsa may kanon. So kung wala sila organization members, duha ang pwede gyud sila mo appeal. Labi na kung usa siya ka entrepreneur, for example, nga naa siya kanang ang iyang business is, for example, namaligya siya feeds or namaligya siya fertilizer. So related man sa agriculture. So bisan kung wa siya organization, pwede gyud siya invite-on nga magpamembro. Kato mga ordinary farmers nga wala gyud ang duha mong approaches ana Merge. Kung asa siya mohaom nga naay mga existing organization, amo siyang i-encourage nga magpa-member para ang organization na mao'y mo take care niya. Kung wala, di sad sila ganahan mo pa-member, but interested sila, or kung dili magani sila interested, amo silang pasabton nga dili ta pwede mag-inusara. Kay daghan kayo magbinagsa. So kung gusto mo, amo mong tabangan pag-organize. So, mao na ang duha ka approaches. So, pag na-organize na sila, so na sila representative nga masulod sa AFC kung asa man nga level. Asa man ang funding ani, Grace? Kuan sa PICAF members, ang funding niya para sa funding gihatag niya para sa meetings, para snacks. So kung allowances ang dapit no, snacks ra gyud members. So, travel kanang ang travel kung ari sila palitan na ami mga meetings nga ari diri sa region, ari sa Cebu City. So naa sila plete ana kanang sa ang PICAF ang budget ana for the engagement of consultative bodies naa sa PICAF as far as agriculture is concerned. So ubang mga agencies Merge ako naibawaan naapod sila mga consultative bodies nga ila. So sa DA mo na naa sa PICAF ang budget. So pag palitan kami mag-meeting so mangayo mi og para budget sa snacks or paniud to baron depende kung say maabtan mangayo mi sa PICAF nya naa man gyud mi annual nga budget para meetings, para travel, para supplies ana. Kung magkuwang gani Merge mangayo sa Miss DA na panalitan na ami consultation karon sa about cacao. Sa mga problema sa cacao. So pwede may mangayo dito sa banner program na may gitawag og banner program sa DA nga high value crops development program. Unya high value crop man ng cacao. So mangayo minila nga tagain minindiag para snacks So mga resources nga available niya sa additional support. Yes. Matag po sila, Grace. Matag sad kay kuan man Merge. Kung wala man goy consultation kanang ang ilang budget dili na dawaton sa DBM murag tanan man ang agencies Merge kinahanglan na agyo people participation dapat nga kanang sila mag-apektado sa pero magud mi ana Merge sa endorsement sa ilang mga proposed plans and programs para makuan ba pag matuod nga na-appeal mi sa ilahang diskusyon dili pod good na ingnon Merge nga sa tanang higayon ilang gidawat ang among mga suggestions but at least na discussion na exchange of ideas of ideas so naagyoy mga uban nga kibaw ka aning namang goy limitations ang atong system Merge so usahay dili sila maka-accommodate dili sa tanang higayon ma-accommodate ang tanang mga ideas sa private sector but at least naa na ta diha ba hinahinay na nga hopefully na ay mga improvements sa systems nga mahitabo as the years go by. Unsa may major crops nato dinhi sa Region 7 girls? Sa Region 7 kanang lain-lain nga mga provinces Merge kay sa pagkakaron kuan pa man appeal pa man nato ang Negros Oriental ug ang Siquijor. Later on ma-appeal naman na sila sa NIR. Pero sa pagkakaron ato pa na sila. I-appeal pa ninyo. Sa Cebu ang ato yung pinaka-dominant na crop diri kabalo namang gitaan sa una mango na kanagong ilado ko kay nang atong Cebu mango ngadto sa gawas pero kinanglan lang na siya rehabilitation karon
unya ang atong corn. Kay corn eater baya gyud ta. Mais man din eh. So mauna siya ang dominant crops gyud nato diri sa Cebu. Sa Negros Oriental naapod sila'y corn. Unya naapod sila'y kuan dito. Kuaning kanang Negros Oriental kanang saksak sinagol ning ilahan na sila'y corn, na sila'y gamayng rice pod, unya na sila'y mga high value crops sad. Kanang na sila'y kanang napod sila'y mangoes, napod sila'y kakao, na sikihor, kanang kuaning sikihor, kanang puros ni siya ginagmay kay gamay ra man pod ng sikihor na province Mamberge na. Napod na siya mga lain-lain nga mga crops nga para magamit po niya dito sa iyang province. Ang Bohol, dominant gid niya ang rice. Sa Leyte na mo. Pareha sa Leyte ninyo. So, kana, mao na siya ang dito sa Bohol. Although, kay baon na ta, Bohol na, pag na ube. So, ang ube is also a high value crop man na. Kay kuan man na siya. Kana na ay mga, kanang daghan siya mga food uses, labi na sa manufacturing. Na ay processing, i-process man ng ube. So, mausad na dito ang dominant sa Bohol. Unsa may mga specific ninyo nga initiative pagsuporta ni mga kuan harvest o marketing? Kuan, kani siyang karon sa pagkuan Mamberge sa kada kuan gyud sa kada consultation nga among gihimo. Moingon gyud ng mga farmers nga o mga farmer organizations nga problema gyud is marketing. So ang kuan pareho gyapon Mamberge sa kaniadto pa man gyud nang kuan apata sa government sa una Mamberge nga ang kuan ang mga farmers nakatali sa mga middlemen niya dayon ang middlemen mo dictate sa price. So sila musugot na lang kay sa madaot ang ilang product. So ang problema gyud is barato ang palit, dili man nila kaya nga mobaligya or modala silang product diri kay wala sila logistics, wala sila tracking, wala sila hauling, na wapod sila mga contact sa market. So mao na karon diri sa kanang kuan sa AFC amo na siyang ipadangat sa DA Mamberge nga kung naay katubitaw naay mga madungog na to sa Facebook nga naay gitagod-tagod na lang nga kanang mga produkto kay barato kayo nya naay mga cabbage nga gipanghatag na lang kay kinsa manggol po'y malipay anang 10 pesos per kilo nya grabe imong kahabo ana katong mangoes nga nalata na lang kay gabarato na sa kay palit. So mauna nga ang una gyud namong approach ana basta na Mamberge amo nang ikuan sa DA kay naa may kuan ng DA nay AMAD kanang Agriculture and Marketing Assistance Division. So ang requirement lang pod nila nga kung ang usa ka organization mao nang kinahanglan mo apil gyud og organization ang mga farmers Mamberge kay ang usa ka organization mo register nila og ilang specify dito unsa ilang mga products unya kanusa expected na harvest ana kay kung para maka-prepare pod ang DA na dili pod siya mabulaga na lang ba nga ana ang product niya kanang may lagnaa siya network gid kay nga prepare nga nag-improve pa pod sila sa ilang system ana nga bahin pero makuha na gyud nimo ba dili na kayo madugay nga kana siya naa mas like kadiwa. So nasa mga kadiwa centers nga kung naadyo hinanali adto nila didto ipang distribute ang katong mga products. Sama po mga reklamo lagi sa mga tao gamay ra ko ng kadiwa asa ra dapit. Nya dili sad kada adlaw Mamberge. So mauna siya ang limited sa mapalit Grace. Limited sad kaayo. Ingon to tong nag-interview nga tulong to ka kilo limited kaayo pag yun. So tungod ni ana amo gyud nang gina-encourage sila Mamberge nga ang ilang co-op ilang gyud nang katunon ang kanang pag-market sa ilang products. So kanang amo na silang gitrain unsaon pag-market sa ilang product. So karon na hinay-hinay mi ana nga kung naay musulti lang ba ang kana gyud kinahanglan i-perfect pa manggod sa farmers Mamberge ang kana bitawng pagkuan sa planting calendar kay lisod man kayo ng tagsa-tagsa maingon nga uy ako na ako'y kalbasa pila ka kilos niya wa na sad
Sunod na sa farmer, uy, na ako'y luya, ma'am. Napo, kasako. Unig, kuwang ka ba? Kanang dali-dali kag pangunta. So, dili bitaw siya masystematic. So, mao na nga, katunon pag yun na siya. They really have to learn how to kanang calendar the planting para ma-anticipate na kung kanus ay lang harvest. So, pag mag-harvest na, tudluan sila ma-merge nga kanang unsa mo pag-estimate bitaw nga base sa gidakon silang gitamnan, ma-estimate naman na og pila ang possible harvest. Kung sakto silang fertilization, sakto ang ilang sunlight, sakto mga panginahanglan sa tanom, syempre dako gyud na ilang expected na harvest. So mo na kanang kinala makahibaw sila ana kay kanang amo na silang i-link diri sa kanang possible market sa kanang sa diri sa syudad. So mga restaurants, kanang naa may labi na kaning sa organic nga group na mga Cebu Farmers Market. So kanang ang mga farmers diha ana magtinda sa ilang mga organically produced nga products. Unya mga buyers kay dugay-dugay naman sila nakatuon gyud og anha diha sa kanang market nila. So naaman sila market day sa kanang Vivo Center kanang sa Escario. Every Saturday na sila diha. Unya every Wednesday na pud sila diri sa Banilad Town Center. So kung kinsay pabor ana nga area, pwede gyud madto niya mga farmers sad dili may limit na ang ilahang pagkatali dito sa middlemen kay diretsyo naman sila. So mao po ng kadiwa. So we are hoping mudaghan ni siya ba? Mudaghan ning mga pop-up markets or kung naa may stationary nga permanent markets. So kami na ba ang current state sa itong livestock o poultry nga farming? Ang kuan, ingon ani ni siya bird. Sa livestock, ang atong kuan dire sa Region 7, more or less daghan magitag supply bird sa chicken. Niya ang kaning atong baboy kuan sa ta sufficient sa ang atong supply. Usa ka indicator ana kanang wala jud kaayo nag-fluctuate ang prices anang baboy bisan nag-ASF ta. O niya kanang ang atong kuan sad ang baka gamay ra pero tungod sa presyo sad ana di man kaayo problema. Niya ang atong kanang isda dili sad kaayo although ni baba ang atong production sa isda, but because of the presence of other crops like labi na gyud ng manok nya baboy, so mahulip-hulipan ra ang atong mga panginahanglan. So kana siya ang ato sang kuan aning sa atong livestock gyud karon ma-merge ang kahimtang niya while maingon natong vibrant siya no kay wa man kita maglisod sa supply na gud gyapon nagpabilin ang kaning tag-as nga presyo sa iyahang feeds. So maunay clamor sa atong mga farmers mahalang feeds unya kanang barato ra pud ang palit na dili ba commensurate sa gasto nila. So mao ni karon ang plano na mo ana nga kanang nay pamaagi unta nga maka himo sila og kaugalingon nila nga feeds nga mababa ang presyo para mas moginansya sila. So mao na naata diha sa kaning sa livestock. Diri pod sa crops members kabalom jud ta ana nga ang atong kuan karon ang kahimtang manggod sa ato ang crops kay ang soil nga atong gitamnan nila degraded na kaayo ang quality, wala nay mga organic matters ba kay tungod sa erosion, tungod sa climate change unya kana pong excessive kaayo ang use sa chemical fertilizers and pesticides nga nakadaot sa atong yuta. So mauna nga ang atong crops padayon nga kanang kuan siya o nagkaanam og kagamay to yung yield, but because of the interventions kanang mahapit ani mang verge nga
ikumpara atong after sa pandemic bitaw, nag-increase na ang atong yield karon. In fact, ang kana bitong sa Bohol, ibaba gid nag maayo ang yung sufficiency sa rice, Ma'am Verge. They used to produce over 100% sa ilang needs na naka-supply pagod na sila gamay sa Cebu. But during atong grabe nga drought, dili lang kay katong miagi, katong last year. This year lang. Diha pag yung previous droughts nga naka-affect sa ilang rice niya, plus kanalaging patuloy nga o padayon nga degradation sa soil kay wala pa sila mo shift sa ilahang practices nga mauna nga kanang fortunately na naman po'y daghan nga nagkuan og sustainable farming sa Bohol, hinahinay nga ni-increase ang production sa rice. So ang problema unsaon pagpahiuli sa yuta mauna kay kanang contaminated naman or acidic na kayo ang yuta, plus apil ang atong tubig. So kuan sa atong tubig polluted. So syempre polluted ang tubig, bisag kuan ka, bisag namubo ka diha, pero naagya po siya pollution. So ang toxicity sa ato ang yuta di gyapon ma-minimize. So kinanglan jud siya intervention nga mao na siya pud ang gi-promote karon nga sustainable farming tungod sa atong kuan kanang mga sa baboy nang tay African swine fever unsa may inyong mga programa ana kuan ang pinaka-effective man gyud ang kuan makag-news dito nga dili pa dawaton baboy nga panggikan sa Luzon bitaw nagbalik-balik bitaw na siya nga problema, Ma'am Verge, kanang wala pa gid kayo siya na eradicated ba kay dili man lang god dili kay murag na sensationalize man god ng ASF pero naa pa gyud ilai daghan pa nga mga sakit-sakit nga nakakuan pud ana ba nakakontribute sa pag-decline sa ato ang kanang livestock industry. Pero ang kani siyang kuan mga sakit, Ma'am Verge, may ASF man unsa ang pinakakuan gyud ana niya nga control is kanang ang cleanliness gyud sa imong farms. So kinahanglan nga limpyo gyud unya og naamang gani mo sulod dito nga mga bisita nga wa ka kaybaw kung asa man na siya gikan kanang naagyog ka dito kanang foot bath para mo tunog siya na mo disinfect una mo sulod kay kung naaman siya nakuha gikan pudin man siya gikan makuan siya dili malimpyo at least ang iyang sapatos or chinelas baron. So mao gyud na niya imong kuanan ang maayong pagkaon ang imong mga hayop kay para dili siya masakit. Kaya kung ginos mga daghang kang baboy na matay no, nailubong na ba dai no? Maulagi kung sa una ko wala naman ron kay kamao na po ang mga tao ma-prevent sa mga sakit ng Verge. So na mo mga practices aron gyud ma-improve ning atong mga farmers sa ilang buhat. So kana importante gyud kaayo Ma'am Verge ang katong pag-maintain sa good health sa itong mga hayop. Una kanang di gyud nimo siya pabayaan siyang kaon. Kanang dili ba kuan kanang self-service ng mga hayop ba na siya may mangita siyang pagkaon. na may uban nga murag giteter lang bitaw siya, Ma'am Verge niya kanang makasa ka ngadto sa uma kay makaon niyang mga crabs. Kanya makakaon baron siya nasprayhan baron so mahilo na hinuon siya o niya mauna nga kinahanglan gyud siya iyang balay para di siya mag-roam around ba nya makakuha siya atimanon gyud puslan mang nagkuan ka imo gyud atimanon ang imong mga hayopan mubalik ang sa matas kababayan human pipila ka pa hinungdon. Discover the beauty of the Philippines.
Philippines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak ma. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik ta sa itong programang sa mata sa kababayan. Grace, ari na po ta sa mga mangingisda. Kung sa may involvement sa RAPSE sa management sa mga mangingisda. Kuan mao gyapon ma'am Policy mo, pareho policy gyud Oo. ang pinaka-importante, policy formulation, policy recommendation, and then plan and program Organized ba sa sila, formulation. Grace? Ang mga Yeah, organized fishermen? gyapon Oo. sila ma'am Virg. Kinahanglan sa Pili gud tingali tanan pero Oo. kaning nasulod sa RAPSI na gyud sila Organization. organization na gani ni mga members diha ma'am Virg nga gikan ni sila sa Mandawi kay kanang Mandawi gamay naman gud siya agricultural area pero ang ilang fishery ilang kuan diha fishermen group active kayo sa ilahang kuan kanang mangroves nila nga protection diha sa Mandawi ang diri sa Cebu City kay katoni silang affected yung kayo sa kuan members katong sa Sisilex oo diha sa kanang atong SRP affected yun ni sila kaayo and they were supposed to be assisted man ya murag wa tingali kay ni sila nagkasinabot unsa ba kay murag ilang feeling na pabayaan sila og kaning diri sa ulang kaning diri sa Lapu-Lapu nato sa Cordoba so mao ni sila ang mga major fishing groups nga kanang nakalingta ang RAPSI nila. So karon kay gamay naman lang ang ato sang kahimtang sa atong pangisda members kay tungod lagi pod sa mga abuses nga nahimo sa una ba kanang dynamite fishing unya mao gyud po ng pollution kay ang pollution gikan sa kabukiran moari man na diri niya inig mag-flooding na ta so adton man gyud nas kadagatan basura gani maapil adton na sa maano na dito. So pag polluted ng atong kadagatan, syempre mga isda, kuan san mawa na ilang itluganan, dili na kayo sila healthy. So ang ilang population magkagamay sad.
So mao na karon gi-encourage sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang kanabitong pag-implement og kanang inland fishery. So naakay mga fish pens or kanang mga kung naakay murag lake, pwede ka mag-fish cage kay para kontrolado nimo ba magkuan ka ngadto ka na mag-culture ka kanang og feeds or fish lain-lain nga mga marine products. So nana siya na may mga technology ana nga kanang makatunan pod kay kung gusto ka og kanang ang common kayo tilapia man sa tua niya kanang hito nagari diri sa Bohol nagkuan siya crayfish kanang murabag pasayan nga local nagani na basahan ako nga nagkuan siya oyster kanang kuan niya kanang culture. So kana siya mauna siya mga initiatives sad karon sa mga organization nga kanang maka-produce gihapon sila og fish and other marine products. Kay katong ko igagaw nga tingaman ko aton diha pa ko sa ombudsman nga pag uli na ko nay dako kay alimango gisabong sa among bintana. Diliin ko halakin sa manana nga ano inyong gidawat gibilin nila ni mas naada sila fish pan nga para atong mga alimango bitaw nga cultured bitaw ko agi mo planggana so mao na siya matilyo gyud gidok-dok sa iyang paak sa manimars oy kalami ato oy ato ko kada ko ni imong kuan oy so kan nga mao to iyad yung negosyo malami gyud kay na mao na siya nakanindot ana karon Mambridge kay kinahanglan bahuwayan man ang atong kadagatan bitang kay mao na overfish man. So pagpahuwayan nimo para katong mga gagmay modagko siya so daghan ang mga breeder fishes so mobalik ang pagka-vibrant sa ato ang fishing. So mitras mga initiative ani Grace pag-sustain ko nga ma-sustainable kanang gi-promote sad na namo Mambridge kanang fish pen, aquaculture, kanang mga inana nga gani daghan naman ron sa kabukiran nga kanang labi na kung na siya mga spring so na siya water so instead nga mudagan lang na didto wa magamit ang tubig so magkuan silang pan para ma-store ang tubig dito niya while at the same time pwede ka magbungi dito isda so daghan na nang ingon na karon Mambridge nga for home consumption lang di na kay kinahanglan mo palit. Although kung imong tan-awon ang pangkinatibukan, kuwang man gyud gihapon ang kung imong ikumparar ang panginahanglan sa tibok population, kuwang gyud gihapon ang atong production, but at least naa ni siya nga mga initiatives karon Mambridge nga og daghan ang makat-on na maka-contribute gyud sa atong food sufficiency. Kami na ito yung papa, kami dakong fish pan, na tilapia. Mahapit din ito mga congressman, at tayo na ito President Marcos, hapit. Magturutuon ni papa, ganahan man sila. Nakatilaw ka. Lami, di ba? May pangaon. Katong pag ako, Mambridge, nagsugod-sugod kong himong tilapia dito sa kong farm. Nagsugod ko last year, mga November. Nga supposedly, harvest to siya mga February, March, naabtan man sa El Nino. So, nahubas-hubas ang ako ang pan. So, giahat na ko, kung nagsunog bitaw sa bagdos, Mambridge, daghan na ko parinti dito, maigsoong, biyan ako affected. Akong gipa-harvest tanan, ipahatag na ko dito. Nakakaon sa tilapia, o pag siya katubo, kay bago pa man. Pero may na lang, at least mausik. Gusto sa may impact na agibuhat ninyo pag-address sa kaning climate change. Mga gani atong problema sa agriculture sa mga pangisda. Correct yun kay Mambridge. Kana, daghan mi nagihimo Mambridge. Ang amo yun karon gi-advocate yun namo ang natural and organic farming. So maugid ni ang among kuan, ang amo yun lang gipangisgan ba sa atong mga farmers na mo convert gikan sa traditional kanang chemical based na farming mo convert sila ngadto sa kanang natural or organic farming nadaghan siya benefits Mambridge. Kuan lang dili lang ka pwede nga mo diretso dayon 100% nga organic kay kinahanglan pa man imong i-detox ang yuta. Kay kuan man siya nahilo naman gid siya. Nahilo naman siya og pila ka years nga nagamit ka sa sobrang gamit nga
kana bitawng way sukod-sukod o kanang chemicals kaayo, mga hilo nga tawgon nila medisina medisina nga hilo manggod na unya mao na nga excessive kayong gamit kinanglan nga imo tong i-detox mura bagpaw manggod na Mambridge ang yuta mura rag health sa tao ba ang soil health nga o kanang duhara ang iyang kuan kanang duhara ang iyang posible nga sitwasyon posible nga nahilo siya o posible kulang siya sa nutrients mao man pud ang tao so kung ang tao nahilo so kinahanglan siya i-detox or sobrang acidic ang iyang lawas so kinahanglan siya i-detox kung sa tao pa kung sobrang sugar sobrang kolesterol sobrang uric acid kinahanglan nga imong i-detox so mausad ng yuta so kung sobrang acidity sobra ang iyang hilo sobra ang iyang pollution kinahanglan i-detox niya ang pag-detox sa ana niya mga birds sayon ra gid kaayo gamitan ra siya microorganism na mao man toy mukaon sa mga dirts dito sa yuta so inig ma-minimize na controllable na ang iyahang katong mga harmful dito nga mga bakterya adto na dayon nimo kanang imo na siyang patambukon in-nourish na pod siya kay kulang naman iyang nutrients kay karon dili ma-realize sa farmer nga with the condition of the soil bisag unsaon pa na nimo fertilize bisag chemical based pa nga fertilizer tungod kay dili naman siya maka-absorb sa nutrients sa ato kay nakuha naman kanang kinanglan man nahilo naman yun siya acidic na kaayo so useless lang to gagasto-gasto lang ang farmer so man na i-detox siya una mao na iamo na silang gipangtudluan Ma'am Birds mo na sila lulong magsigig lecture correct mag-lecture sila anang pagproduce og organic concoctions kay naamre sa organic concoctions nga maghimo kag imong kaugalingong fertilizer maghimo kag imong kaugalingong foliar nya maghimo kag imong kaugalingon nga pesticide so mao to iyahang gipangtudlo so mao nang amo ang mga activities pod nga dili man nato mapugo sa mga farmer no kay personal choice man gihapon Birds pero madali kung masabta na nila nga mauna so pwede sila hinay-hinay gyud di man jud di siya pwede ma-overnight kung sa mga fishermen ang sa fishermen mo na nga katong mo-support sila sa kana bitaw murag dili usa pa ipa-fish so magkuan sila mga fish pens to mga aquaculture nga mga kanang mga activities maulang usap lisod pag yun sa nanyang dress no sa kayo madali pa challenging kayo Ma'am Birds it will take a long time kay pila sagud na katuig Ma'am Birds nga atong gidaot ang atong kinaiyahan kita naman ko yung daot mao lagi na excuse me kanina yung mga cooperatives din na sa agriculture yung sa ni sila pag-contribute sa rural development. Kuan gyud Ma'am Birds. Akong i-mention ang okay ra. I-mention ako ang pipila ka cooperatives nga dagko gyud ni Ma'am Birds. Kanang lamak. Lamak multipurpose cooperative. Mao gyud ang pinakadako nga cooperative nga daghan siya members nga farmers. So naa sila mga agricultural kuan gyud projects. So karon kanang FCCT kanang first consolidated cooperative of farmers and fisher folks consolidated cooperative along the Tanyon Strait. So kana sila dako sa kay na sila Ma'am Birds and then kaning People's Co-op Cebu People's Co-op na po siya hinay-hinay nga mga agricultural projects. Kay ang kanimanggong food production, food sufficiency is everybody's concerned jud. Kay mukaon mo tatanan. Kunya naapod ka ng co-op nga giapila na Ma'am Birds, Philippine Innoventures Agriculture Cooperative. Gamay pa siya, bago pa, pero kanang aggressive po ang iyahang pag-participate sa pagpa-develop sa ato ang agriculture and fishery sectors.
Nya ang matabang gyud ani nila Ma'am sa rural development. Una, kanang yung i-develop niya ang iyang marketing capability. Kay kanang para sila may magkuan. Makabalo sila mo link sa ilang products padung sa market. Kaya mo take advantage na lang mga dagko puhunan. Palito barato na sila na makaginansya dagko. Mauna. So kami sa PVAC members, ang among palitan kakao kay kakao man ang among gi-perfect nga value chain. But pasabot gikan sa production, processing, marketing. Unya dayon amo pag yung giapil ng entrepreneurial development sa mga farmers. Nang kamao sila mo kwenta ba? Mo kwenta silang cost nya, mo kwenta sa ilahang halin nya pila ilang gasto. Kay kung di gud sila kibaw silang cost to produce mga birds. Ingnon niya, oy, kuan man ni ako lang ni palito nung 10 pesos ang kilo niya. Ugwa sila kibaw ang cost ato is 20 pesos. Sige na lang. So kana siya ang market gyud kinahanglan katunan. Unya kining mga co-ops pwede gyud ni sila maghiusa sad kay kung unsay kana bitang murag yang specialization. So magtinabangay ba sige imo ni kay ikaw may kamao ani nya kiring lain co-op lain sa diyang handle o tinabangay gyud ba. Unya ang kaning diri sa kaning atong mga users gyud sa pagkaon, kaning mga processors, sa food processors, o kaning mga direct consumers like restaurants, mga canteens, mga eateries, mga kanang establishments, nga mga on maginatanan nga kanang kuan food kanang muduyog sad sila bas panginahanglan sa market nga kung mahimo mo link sila directly sa mga cooperatives. Kanang para kanang ma-minimize ba ang mga in-betweens sa market. So kana siya. And then karon tungod sa climate change members, kinahanglan mo shift na gyud sila sa organic o natural farming. Kay mauro man gini pa maagi nga makontrol nato ang kaning pagkadaot sa yuta, pagpahiuli sa yuta kinahanglan man gyud siya og organic matters. So kana siya. And then ang ikatulo members kay daghan man ron og gi-support ang DA in terms of machineries and equipment. May uban na tractors sa Bohol members. Naka-witness gyud ko dito pang-distribute. 20 kapin ka tractors. Gikuan gyud sa mga farmer organizations. Ang ilang role ana members para gyud ng mga machineries maka-contribute sa agricultural development tarungo nila og gamit. O diya i-maintain nila sa sakto ang kaninga mga machineries and equipment. Unya kinahanglan nga fair sila sa paggamit ani para sa tanan. Kani siya nga mga machineries and equipment. Plus kani karon kaning pagkuan gyud bitaw kanang aggressive ilang planting dili kay tanom karon nya wa na pod kana dili sustainable ba? Dili sustainable ang kanang pamaagi. So, karon kung vegetable ka, challenging kaayo ang pagkuan sa planting calendar. Kay kadiyot ra man na may ubang vegetable nga 2 months lang, na ubang vegetable 1 month lang. So kinahanglan i-plot yun na nimo mayo para kabalo ka when to market. Kay ang kaning usa ka weakness karon sa mga farmers nga kung makakita siyang silingan nga uy tanom siya kangkong tanom siya kong kangkong may tabo mga birds magdungan silang harvest di mubaba man dyan ang presyo kay daghan supply pero kung magkuanan sila mag-schedule ba nga ikaw sa aroy kangkong ako sa aroy sili ikaw sa aroy kalbasa siya sa aroy gabi so inana mas stabilize ang presyo so kana siya kinahanglan nga kuana siya tarungon ba pagplano so magkompetensya plus katong akong giingon members kana yung ilang entrepreneurship kay bawo sila niya mo record yun sila members kay the only way for them to to analyze sa ilang costs pinanggis lang record tikuha sila record kaya mangutana bitaw ta pila may imong gastuhan di kasi ba di na lang ko mag-record mamoy aron di ko kay bawong nalkansi
Grace, nag-partnership ba yata sa low-end lagi salamat kay Ma'am Virg. Cooperative, no? Sugod pa tanong. Sugod pa. Yes, salamat kayo. Unsa may atong tuyuan unsa may mga kuan mga benefits ani sa atong mga membro. Labi na sa mga babae nga atong kliyente. Ang atong gyud atong partnership, Ma'am Virg, sa Low Inc. o sa RAPSI, katumantong pagpa-training sa atong mga members o sa atong mga clients on urban gardening. Kay kasagaran nato na magud sa cities. Sa cities nagpuyo. So ang haom ra gyud para maka-participate ta sa food production is to produce our own food in terms of kanabitaw mga daily nga panginahanglan like onions, kanang mga kamatis, kamunggay, alugbati, kangkong, sayon naman kayo siya i-grow, Ma'am Virg. Pwede ni siya mga containerized lang or kanaging nanamay mga vertical ron, kanang mga sobra-sobra nga mga pipes. Imo na siyang lungagan, mga balde nga mga di na magamit. So, dili pa nato malabay, Ma'am Virg. Maka-contribute na sa solid waste management. So magamit siya ba unya mapuslan so naa kay pagkaon. So ang tuyo ana nga kanang ang matag membro makasave siya sa gasto atong mga common kayo nga mga vegetable kay di naman siya mo palit. Unya moabot man gyud ang panahon, Ma'am Virg, kay di man kani siya fast growing man gud nga mga vegetables nga atong di promote. Fast growing siya nga kung palitan tanan ni tanom gyud maabot ang panahon nga ma-excess man gyud na siya excess production. So mao to maghimo tag community kitchen. Atong community kitchen nga dadon didto ang mga excess nga iluto para nato first so ngaon ra tangan to ana and then pag madaghan na gyud pwede na to i-offer sa public for income generation. So mao na siya ato ang kanang immediate katong pagtukod sa kanang individual nga mga vegetable gardens. And then ang medium term katong magkuanta kana natay mga special occasion kita ray muluto sa itong pagkaon dito sa community kitchen. And then in the longer term nato mahimo siyang source of additional income. Mahimo siyang livelihood. Di ba nag-training karong bag-o dito sa Golden Prince? Adya nara Grace. Nara Mani siya unsa to ni nga training, Grace? Katunang sa urban gardening. Itudluan ta unsaon pagtanom sa mga containers, unsaon pagmix plastic na botelya, no? Kanang plastic pails o basta mga used na mga plastic na pwede i-reuse. So gitudluan ta nga na unsaon paghimo og kanang potting medium. Daghan natin, Grace, no? Daghan oy. Unsaon pag-mix sa soil, unsaon pag-mix sa rice hull, unsaon pag-mix sa compost. Kaya para mutambok sa dangimong tanom. Kaya syempre kung maayo ang nutrients ang imong tanom, maayo sa siyang nutrients nga ihatag sa tao. So mao na siya. Hopefully mokuan gyud ta mga birds kay daghan. Daghan man pod nga demo, no? Mao na nga atong demo gyud. Actual gyud na nga demo. Unsa man ang demo, Grace? Kuan na siya, demo na siya sa pagkuan sa liso. Pagtisok sa liso, pagpaturok sa liso. Unya murag gatanom ta diri kamunggay. Nidako ng kamunggay. Akong nakita dito sa office ni tubo na. Ako dito ang kalamunggay. Nya doon na to'y mga alugbatis kilid. Nya na ay kangkong. So, daghan pa ito ni Aten? Daghan, oy. Daghan kay itong ni Aten. So, ibutang na nato 50 to. Ani sobra gani, no? Naatay 50 gardens? Imagine, naatay 50 gardens. Pulos na nato ng mga kliyente. Clients give ni nato. Na ako'y mga classmates diya. Akong gipa-appeal. Tulong ka buo. Classmate na ko sa high school. Nga ganahan pod.
mag-urban gardens, na sila. Then the rest, mga clients na nato o katong mga possible members sa ato ang cooperative. Unsa ra may mga resulta sa ilang kuan? Kuan natay commitment gyud ato nga nahimo members nga mag-garden gyud sila. In fact, naganit tay murag mga unom kabuok nga nana sila garden niya because of the technology nga ilang nakatunan. So mas gi-expect nila nga mas mutambok to ilang mga tanom. Bitaw na. Ayaw na lang pesticides ng mga kuan. Dili na gyud kay ngano members no sa urban bugbog na ta kaayo diha sa kanang mga fumes. So kung magamit ka pag chemicals imong garden unsa naman lang na. Apektihan kita to. In fact, mamili gani kag lugar didto nga dili og kaayo expose sa kanang mga fumes sa sakyanan. So naa kay mga protection gamay unya kuan raman kanang pwede man na nimo i-protect imong garden members so kanang mga kanang barong na bakaroy ornamentals mutaas so ang imong food imo siyang ipanalipdan ato imo siyang i-protect ilang alihan para ang mga pollutants dili kay maadto sa ato ang pagkaon dili kay dapin sa dan niya or imong ipasaka to bakaron didto sa imong bintana sa taas adto ka didto magbutang or butangan baron nimo o kanang murag plastic shelter ana para dili kayo kuan ang mga abugsad mo adto didto and then syempre imo gunang hugasan og maayo before nimo gamiton. Ako ta akong kalamungay akong to paputlan kay tag-asam kay mahadlo ko batumba. Ay putli gyud naman kuan lang kanang kumahimo less than 1 meter ang height para di ka maglisod. Mao lagi kay taas dali naman kayo na mutubo ay kay na siya manalinsing. So Grace mo wala tay panahon ang imong parting words sa atong labi na ngadto sa atong mga farmers ug sa atong mga fishermen. Daghang kaayong salamat Ma'am Virgie kanang ang mga farmers gyud nga naa sa kanang kabaranggayan nato. Ako jung gi-encourage nga mo participate gyud mo sa affairs sa barangay in terms of agriculture and fishery development. Kay this is the only way nga madungog ang ato ang mga issues and concerns nga gikan ninyo mismo kay kamo man gyud ang naka-feel sa mga panginahanglan. So dili mahitabo nga i-dismiss lang mo diya sa kabarangay kay ang barangay officials kabalo mismo sa inyuhang mga panginahanglan. So mas maayo gyud na nga mo participate ta kay para dili ta makaingon nga murag wala lang tay labot kay ang kanira bang pagkaon ato ni tanang concern kay matud pa sa giingon members nga at some point in our lives daw magkinahanglan magitag doktor, magkinahanglan minimo lawyer, magkinahanglan tag maestra, usahay, pero kitang tanan katulo sa usa ka adlaw kinahanglan ta og farmer. Okay, so daghang kayong salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Ug dinhi na pupos ang atong sa katakna mapasalamaton kay Mini Grace pagdawat aning imbitasyon kay busy ba kay ni siya nagtrabaho sa pareha mi. Gidawat gyud siya nga naka-share siya karon daghan may tungod oy katong mga mag-uuma katong mga atong mga mangingisda inaapunta nga dagat sa dung nakatunan na naa may mga cooperatives ay ug kami gani sa lueng taana pud ni kay ang daghan kami makatunan no kinahanglan lang gyud kay tulang ingon ni Grace nga kung sa atong gikaon para bela sa atong lawas na health is wealth. Mao lagi na kung polluted na atong ngayuta, polluted na atong mga dagat, atong mga isda wala na. Mao to na ni reklamo nga nakakangro isda nga nakakaog plastic. No, natipid nato. So importante kay ni nato karon. Nung si Grace amo gyud imbitar aron maka-share ginaot nga daghan mo dakatunan. Mapasalamaton kay min Tatay Dudong paghatag ni programa kay taga-ana tanawa. Daghang na share si Grace may tungod sa maayong pag-uma ug maayong pangisda. Mag-uban na sa kita sunod Martes po sa alas 3:30 at sa alas 4:30 din sa Channel 47 sa CCTN. Please, padayon mo pagsunod kay daghang pa may mga balaod nga i-share ninyo nga angay ninyo makatunan. Mapasalamaton sa dini sa lueng kay kung walang lueng wala man sa mata si kababayan na mag-inform ninyo so ang sa angay ninyo mahibawan. Salamat sa dini sa funders sa lueng kay kung walang funders wala man silang lueng sama sa
Miserio, mga German bishops, ang PBSP, o ang kaning World Bank. Napag ng mga funders nga di magpailang. At salamat ni Charities Kutong na may maghikay sa aming programa karahapon din sa Martes. Kuda ko nang salamat sa mga staff din sa CCTN na mag-abag na mo din karahapon sa Martes. Padayon mo pagsunod sa programa. Kaya dakan pa mag-i-share ninyo. Binautsad nga dakan mo nakatunan karon. Ako sa Attorney Virginia Palangka, Santiago. God bless us all. Discover the beauty of the Philippines.